Kagabi mga paps, meron akong kinabitan ng battery. Ang sasakyan niya, Toyota Hilux, tapos 2021 model. Ang nangyari dito mga paps, pumarada lang sila, tapos nung aalis na sila, ayaw nang mag-start. Ganun po talaga kung minsan mga paps, paparada ka lang sandali, tapos nung aalis ka na, ayaw nang umandar. Hindi naman sa may naiwan tayong nakabukas na accessories o ilaw. Talagang yung battery mga paps, mahina na po siya. Yung cold cranking amps mahina na po. Pakita ko sa inyo mga paps yung battery ni ma'am. Ito po. Ito po yung battery kagabi na pinagpalitan. FB yung brand, made in Thailand. Ito yung stock pa sa kasa. Ayan, ang battery size nito DIN 66. Special type siya kung tawagin. Chinek ko yung tubig nito mga paps. Okay naman, nasa level naman, maayos naman yung tubig. Kumbaga kompleto naman. Ngayon check natin siya gamit yung ating battery analyzer para makita natin yung CCA niya kung ilan na lang o yung health ng battery. Napansin ko dito mataas pa yung kanyang voltage. Ayun o, 12.7 pa. Kaya lang mahina na yung kuryente o yung CCA nga po. Cold cranking amps. Ayan. Set natin dito sa CCA. Ayan. Tapos iset natin yung 490. Ayan po. Kasi yan yung nakalagay dito sa battery. Actually mga paps, kahit iset natin ng 500 CCA yan, lalabas pa rin naman yung actual CCA ng battery. Pero lagay na rin natin kung ano yung nakalagay sa spec ng battery. Okay, eto mga paps. Ayan. Kung mapapansin nyo, 5% na lang yung SOH o yung state of health. Pero yung charge nya 98% pa. Malakas yung charge pero mahina na nga po yung CCA. Kaya hindi na po talaga makakapagpa-andar ng sasakyan yon. Usually kasi mga paps, kapag mga diesel engine, kailangan dyan nasa 500 CCA pataas para maganda yung cranking ng starter. Merong mga nagsasabi yung CCA daw nakadesign lang daw yun sa ibang bansa. Sa mga malalamig na lugar, di na daw importante dito sa Pilipinas kasi mainit naman daw dito. Pero para sa akin mga paps, importante din yung mataas ang CCA ng battery. Napansin ko lang din mga paps, kapag yung battery medyo mabigat, mataas po yung kanyang CCA o yung cold cranking amps. Okay na to mga paps, check ko na lang yung kanyang alternator kung nagkakarga. Humandar naman ang mga paps. Ayan. Ito yung kinabit kong battery, DIN 74 na M-Track Plus Platinum. Maganda to mga paps. Ayan o, M-Track Plus. Halos kasing laki din to ng stock na battery nya. Ito mga paps, pinagtabi ko yung battery na luma tsaka itong M-Track Plus na bago. Ayan. Yun lang mga paps, na-share ko lang sa inyo. Tapos ang presyo nga pala nitong DIN 74 na M-Track Plus sa akin, 7.5. Ayan mga paps. Tapos yung Motolite Gold 9.5, kaya eto na lang muna yung binili ni ma'am. Pero actually para sa akin, mas maganda pa nga itong M-Track Plus mga paps. Ayan o. Okay, salamat po. Bye bye.